Magandang umaga po mga katiksay. Ako po ay magbibigay ng konting ah, tips sa mga maniniksay. Ito po ay base sa aking karanasan. Nung ako'y matagal na po kasi ako naniniksay. Ngayon lang po ulit ako nabalik dahil nagtrabaho po ako. Meron po tayong mga bala rito at ang akin pong i-share sa inyo yung pagkakabit po ng tamsi or ng braid sa bala. Kasi po, yung pong aking karanasan base sa aking karanasan sa pamamaril, nakikita ko po yung iba na nahuhugutan po ng isda pag tinamaan dahil po sa nakikita ko yung kabit ng tali nila hindi ko naman po sinasabi na mali yung kabit nila, kaya lang po yung aking nakikita parang makakawala talaga ang isda pagka ganun yung klase ng pagkakabit. Yun po gusto po nila kasi ang takbo ng bala nun talagang diretso. Pero yung pong aking karanasan iba, dahil yung pagkakabit ko ng tali hindi naman lumilihis ang bala kahit na pag ganon. Kasi po yung ibang nakikita po ngayon, yung mga pagkakabit nila ng tali ng tamsi sa kanilang mga bala ang pinakadulo po ay dito talaga sa gitna nananakbo. Ayan po, yun, ganyan po ang nangyayari. Kita nyo po mayroon dalawang butas dyan. Ayan po, may dalawang butas. Diyan po nila sinusuot yung tamsi at ang ending po nyan sa gitna po ang tamsi lumalabas. Diyan po sa gitna, tulad po nito nasa sa gitna po ang tamsi. Ayan, nasa gitna po ang tamsi niya, nasa gitna. Kaya po ang tendency niyan pag tumama yan sa isda, lalo na pag malaki, plapla, dalag, at yan ay lumagos, at ang isda ay buhay na buhay, malakas ang palag, ang tendency po niyan, iikirin natin. Pag yan po lumapat na sa katawan ng isda at yan ay nagpapalag, may tendency po yan na lumusot ulit. Lulusot po ulit yan kasi ang diretso niyan ay ang tansi, diretso po ang kanyang hila. Yan po diretso po ang hila niyan. Lalo na po pagka sumabit sa mga kangkong, sa mga dumi sa dagat, yung mga nakahambalang na dahon, water lily, yan po. Ang tendency po niyan, lumusot ang bala at makahugot, makawala ang isda. Yun lang po ang nakikita ko. Kaya po sila minsan pag nanonood ako ng mga vlog nila, madalas po ako manood, napakarami kong napapanood, talagang nahuhugutan po sila ng isda. Ang sa akin po ay ganito. Ang akin pong ginagawa binubutasan ko po ang gilid. Kahit po may dalawang butas yan, isa lang po ang ginagamit ko. Katulad niya, may dalawang butas po ito. Ayan, may dalawang butas po ito. Isa lang po ang gagamitin ko dyan. Isa lang po ang gagamitin ko. Ayan, ito lang ang gagamitin ko. Itong nasa dulo, nasa ibabaw. Ang gagawin ko po dyan, kukuha po ako ng isang partible or karayom na kasing taba ng tamsi. Ito, papasuin ko po ito sa kalan or sa isang baga, papasuin ko para po siya, itutusok ko po rito sa unang butas. Kasi po may butas na yan, pangkaraniwan po ng mga nabibili natin na bala, may mga butas na po dalawa. Isa lang po ang gagamitin ko dyan, bubutasan ko po yan, tutusukin ko po yan, hanggang sa lumabas. Katulad po nitong isa, ito po, tapos na po ito. Binutasan ko na po ito. Ayan binutasan ko na po yan. Kita nyo, lumabas na siya Ayan lumabas siya sa dulo. Pero ang butas po niya ay pa-slide. Pa-slide po yan, pa-slide. Ayan po, pa-slide po yan. Isa lang pong butas ang gagamitin ko, yun nasa taas. Pa-slide. At saka ko po kakayasin to. Itong bandang ito, kakayasin ko po iyan, para mawala yung mga
sobrang, kasi po pag tinunaw nagkakaroon po ng excess na plastic na lumalabas. Kakayasin ko po yan, tsaka po lalagyan ko po ng kanal yung tapat po niyan. Kakanalan ko po ng kapraso, kakanalan ko po yan para po pag ipinasok na po ang bala sa baril, hindi po siya magagasgas. Katulad po nito. Ito po ready-made na po ito. Tapos na po ito. Ready to use na po ito. Ginagamit ko na po ito. Marami na po itong nahuling isda. Katulad po nito. Ayan. Isinuot po dyan. Sa butas na yon, isinuot. Ito na po yung kanya. Ang gagawin po natin, katulad po niyan. Ito po. Oh. Isinuot po ganyan. Halimbawa po, isinuot natin ganyan. Dito po magsisimula ang suot. Palabas po, hihilahin po natin sa ibabaw, tapos ibubuhol po natin. Ibubuhol po natin ng dalawa, tsaka natin iikit. Ayan, ibubuhol po natin ng 3 beses. 1, 2, 3. Ganyan po, ibubuhol po natin. Ayan, pag naibuhol po natin, higpit po natin, higpit. Another, pagka nagkaroon na po ng buhol, ibuhol po uli natin hanggang sa lumaki po yung buhol natin. Alam niyo naman po yun. Ginagawa po ng iba yon. Hanggang sa po lumaki ang buhol. Makita niyo po, ito na po yung buhol niya. Pag lumaki na po yung buhol, ito na po. May buhol po yan. Nakita niyo, may buhol, may mataba. Hindi po yan lalabas doon sa butas na binutas natin. Pag hinila po ninyo, katulad niyan. Pag hinila natin ganyan yan, ayan, hinila natin, kita niyo, ayan, may praso. Hinila po natin, maglalak yan. Pag puputol po natin ang excess dito, puputulin po natin, maglawit po tayo ng kapraso. Ayun po, may nakapraso, nakalawit. Para po, pagka nakita natin may gasgas na yung kanyang tamsi dito, yung kanyang kasi madalas po yan, tumatakbo po yan sa barrel. Nagagasgas po yan. Hindi po naiiwasan, nagagasgas yan. Pagka nakita po natin may gasgas, hilahin na po natin yung dulo. Ayan, hilahin na po natin. At magbuhol na po tayo ng panibago. Mga 1 dangkal po, hilahin na po natin 1 dangkal. Magbuhol na po tayo uli ng panibago para po maiwasan natin ang pagkawala ng ating mga bala, lalo na pagka nasabit sa kangkong, sa water lily, kahit sa mga kawayan na sa dagat, lalo na pagka malalaking isda po ang tinamaan. Maiwasan po natin ang malagutan pagka may tama na. At ito po, pag tumama po ito sa tilapia or sa dalag, kita po natin tumama siya, lumagos. Kahit po daplis at lumagos siya sa katawan ng isda, kita nyo po pag ito'y lumagos, ayan po, lumagos. Lagos po siya, kita nyo. Pag lumagpas po siyang ganyan, once na po yan hinila natin, hindi po yan diretso. Hahalang po yan sa katawan ng isda. Nakahalang po yan. Hindi po mahuhugot yan. Kahit magkawarak-warak ang katawan ng isda, hindi po yan mahuhugot. Kita nyo. Kasi po, God! Wow! Ang tendency po niya, narito po ang kanyang hila. Ayan po, nandyan po ang kanyang hila. Wala po sa gitna. Kasi po, once na nasa gitna, may tendency po na makatakas talaga. Kita nyo, kahit anong gawin ko, humihiga talaga siya. Sabihin, humahalang siya. Hindi siya mahuhugot. Naiintindihin nyo po ba? Ito po sa akin lang, ha. Hindi ko po kayo pinasusunod. Kasi po, sa akin po karanasan, hindi naman siya lumilihis. Sa totoo lang, hindi po lumilihis ang takbo ng bala kahit po naririto ang braided natin sa gilid or tamsi. Hindi po siya lumilihis kasi once na bumira po, pumutok na ang ating air gun, ang lakas po ng pressure niyan. Napakalakas po niya. Hindi niya palilihisin yan. Ang braided po, lalo na ang braided, napakagang. Once na pag gumanyan po yan, nanakbo na po ang bala, parang wala po yan. Wala pong timbang yan, wala. Napakabilis. Hindi po lilihis ang bala natin. Kaya po, hindi lilihis. Kaya po sa iniisip nila kung pag sa gilid, ililihis, hindi po. Yun po sa aking karanasan. Yun po sa akin lang. Para po lang hindi, kasi po may mga binaril po ako na hindi po nahuhugot. Nahuhugot, daplis, nawawarak yung balat. Nawawarak po yung balat ng isda or daplis lang po ang tama sa minsan sa palikpik niya, kaya po nakakahugot. Pero pag once na po ito tumama sa katawan, antimano, sure bull po, hindi po mahuhugot. Malibang may damage po ang inyong braided, mapuputol po. Pero kung buong buo po ang inyong braided, ang inyong tamsi, at humalang na po sa katawan niya yan,
hindi po yan mahuhugot. Hindi po kayo mawawala ng huli. Yun lang po ang sa akin. Hindi ko po binibigyan ng ibang ano yung mga gumagamit ng sa butas po nakadiretso ang kanilang tamsi. Kasi pangkaraniwan po nakita ko sa butas talaga. Diretso po. Kaya po iniisip na diretso ang takbo. Totoo po yun, diretso po. Pero yung pong ganito, diretso rin po. Hindi po siya humihilis. Subok na po yun. Bago pa lang po nauuso ang tiksay, naniniksay na po ako. Sinasama na po ako ng tatay ko sa paniniksay. Kaya po, high school pa lang po ako, naniniksay na ako. Ilang taon na po ako? 46 na po ako. Nang magsimula po akong makahawak ng tiksay ay 19 anyos po ako. 18 anyos, ayan, 18 anyos pataas. Nakahawak na po ako, 2 taon po ako naniksay. Kaya po, minsan iniiwan ko na ho ang tatay ko. Lumalakad na ho ako mag-isa. Nagpupunta na ako sa mga dagat. Hindi pa ho uso nun ang mga video, kaya wala po tayong mga record. Pero matagal na po ako naniniksay. May lang puli ako bumalik sa paniniksay. Yun lang po ang aking maibabahagi. Yun po isa akin lang. Wala naman po akong ibang ano sa mga gumagawa nung diretso. Yun po ay konting kaalaman lang sa akin. Kung iyon po ay masusubukan nyo, try nyo lang po. Hindi po kayo mahuhugutan ng mahuhuli. Yun lang po ha. Salamat po sa inyo. Suporta na lang po sa mga vlogger. Support po natin ang lahat ng Pinoy vlogger, mga katiksay, mga suporta po natin sila kasi yan po ang libangan natin, lalo na ngayong pandemic ay suportahan natin sila upang sila ay sumaya, lumigaya, magbigay ng kaligayahan sa mga manonood dahil nakakalibang po talaga ang manood ng panghuhuli ng isda lalo sa paniniksay. Salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang ang ating segment na binahagi ko sa inyo. Konting kaalaman lang po ito. Sa mga maniniksay natin, mag-ingat kayo lahat. Suportahan nyo lang po ako dahil bago lang po ako nagsisimula. Pero inaibahagi ko po yung kaalaman ko noong ako po bago pa lang naniniksay. Yan po ang tinuro sa akin ng matatandang maniniksay na nakita ko sila ganyan. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po mga katiksay. God bless po sa inyong lahat.